Bukod sa Taal Lake, sinusuyod na rin ang isang sementeryo sa Laurel, Batangas, kaugnay sa paghahanap sa mga missing sabongeros. Ilang butong hinihinalang sa tao ang nahukay. Ayon kasi sa isang sepulturero, may nagpalibing sa kanya ng mga 3 salvage victim na natagpuan sa iba't ibang bulubundukin sa Laurel, Batangas. 3 o 4 na taon na ang nakararaan. Mga katawan itong mga pagkakakilanlan at walang nag-claim sa mga punerarya. Ipinahukay ng Department of Justice o DOJ ang 3 labi sa isang lugar sa Batangas kaugnay sa pagtukoy na paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, 3 natagpo ang labi mula 2020 ang inexhume o hinukay ngayon ng DOJ at PNP sa sementeryo sa Batangas para sa investigasyon sa missing sabongeros. Paliwanag ni DOJ Secretary Boying Rimulya, inilibing ang mga labi dahil walang mga kaanak ang nag-claim sa mga ito. Ngunit dagdag niya, hindi malinaw kung ano ang kaso ng manahukay na labi at kung bakit sila pinaslang. Sir, how important po na masilip ang mga areang to, mahukay, malaman kung ano yung mga meron? It's very important. Alam mo, even those that there were some victims found in 2020 that were just buried by the police because nobody claimed them in the area. We are exhuming them now as we speak because we have to find out who these people are. They were never claimed. But we are setting up the DNA bank that we need to set up because precisely of those people who are missing. Yung mga disappearances ng mga tao, dapat yan masolve yan. Magkaroon dapat ng linaw kung ano nangyari sa mga tao. So sir, hindi na lang siya missing sabongero, war investigation. Well, but we're more on the missing sabongero, but because there's an intersection, we have no choice but to include everything. Oh, basta ngayon we're reviewing the other people who were found that were buried. Other people? Yung mga nahanap sa isang parte ng Batangas na hindi na-claim, 3 tao to. Ang usual dyan, pinalilibing ng pulisya pag walang claim sa punerarya. So pinapa-exhume natin ngayon. Hinukay ng mga otoridad sa isang pampublikong sementeryo sa Laurel, Batangas, 5 oras na naghukay para mahanap ang 3 labi. Ayon sa ulat, magkakahiwalay na taon inilibing ang manahukay na labi. Sasailalim sa investigasyon ang mga labi na marirecover sa bahagi ng public cemetery upang malaman kung may connection ito sa missing sabongeros. Susuriin ang DNA ng mga labi upang malaman kung tutugma ang mga ito sa ilang nawawalang sabongero. Masusi na ring tinitingnan ang pagkakaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero sa mga noong war. Pareho raw kasi ang grupong nasa likod ng mga ito. Ibinunyag rin ni Justice Secretary Boying Rimulya na posible umanong may koneksyon ng kaso ng mga nawawalang sabongeros at ang war on drugs. Ito ay matapos lumabas sa kanilang investigasyon na may mga tao umano na sangkot sa war na konektado rin sa mga kaso ng pagpatay sa isabong. Yung actors, yung mga taong involved sa what we call enforced disappearances ay parang nagkatugma na isang grupo ginamit sa pareho. They were part of the war and they were part of the disposition group dito sa isabong. Sinabi din ni Rimulya na posibleng nakasanayan na ang pagtapon ng mga labi sa Taal Lake na itinuturong lugar kung saan itinapon ang manawawalang sabongeros. Tinawag naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kalokohan ang pag-ugnay sa kanya sa missing sabongeros case. Ibinahagi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang reaksyon matapos niyang malaman na inuugnay siya sa pagkawala ng mga missing sabongero. Sinabihan ko siya na there is an attempt to link him to the missing sabongeros case. So sabi niya that it's preposterous. Yes, it's preposterous. Ani Vice President Sara Duterte. Okay siya. He's in a good mood today. Mag-isa lang ako bumisita kasi gusto ko ng one-on-one sa kanya. And yun. So, ang discussion namin, binalitaan ko siya about sa report ni Mr. Paulo Tantoco, and then binalitaan ko siya about sa mga missing sabongeros case. And then ang sabi niya, and then sinabihan ko siya na there is an attempt to link
him to the missing Sabongeros case. So, sabi niya that is preposterous. Yes. That is preposterous. Tapos, Doon siya nakakomment na preposterous daw yung attempt to link him to the missing Sabongeros and the bones or the bodies in Taal Lake. Dagdag pa niya. doon siya nakakomment na preposterous daw yung attempt to link him to the missing Sabongeros and the bones or the bodies in Taal Lake. Sir, nag-react po si VP Sara about dyan. Naiparating daw niya to kay Digong yung paglilink nga sa war. Ang sabi daw po ni Digong ay kalokohan daw na inuuglay yung war dun sa missing sa I have no comment on that. I will have no response to that. Samantala, mas lalo pang magkakalinaw ang kaso ng mga nawawalang sabongero kung mapatunayang tao at mula sa biktima ang natagpuang ito sa Taal Lake. Ito ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya matapos sabihin ng PNP Forensic Group na posibleng galing sa tao ang 6 na buto na nakita sa lawa ng Taal. Sinabi ni Rimulya na dito magtatagpi-tagpi ang mga revelasyon ng testigong si Julie Patidongan o alias Totoy kung mapatunayang ang mga buto ay sa mga biktima, lalo na at hawak na nila ang ibang ebidensya tulad ng video ng pagdukot at video ng forced confession. Kapag anya nagmatch pa ang mga na-recover na buto sa mga nawawalang sabongero, palapit na sila sa conclusion ng istorya ng missing sabongeros. At sa sandali anyang makumpleto na ng DOJ ang ebidensya, sila mismo ni PNP Chief Nicolas Torre III ang aaresto sa mga sangkot. We would like to listen. Pasensya na kayo ma'am at kanina pa kayo nakaupo dyan. Medyo mabigat yung usapan dito kaya ngayon ko lang kayo pwede bigyan ng pagkakataon na magsalita. Please ma'am, you have the floor. Introduce yourself at salita kayo. Let's start with the mother of John Paul De Luna. Po, ako po ang nanay ni John Paul De Luna Ramos. Ako po ay nagpapasalamat po. Una-una po sa inyo po, sir. Dahil ako po ay pinalakan at ako po ay magpapasalamat din po ako din sa kasama ko din. Kung hindi po sa kanila, ay hindi po ako narating. Ma'am, mas maganda siguro kung tanggalin mo lang muna para marinig ka namin. Tapos pakihila ng microphone palapit sa'yo. Go ahead. Papasalamat po ako din sa kasama ko at saka po si sir, yung nandun po sa likod po. Saka po yung pong unang-una po yung tumulong po sa akin na taga TV5 para po makapunta sa Katanawan, Quezon. And then po saka po yung CIGG. Saka po ang kapulisan po ng taga Katanawan, Quezon. Saka po yung tumulong din po sa Santa Cruz, Laguna sa amin, sa akin po pamilya. Ako po yung nananawagan po sa aking anak na si John Paul De Luna na sa kasalukuyan po ay magtatatlong buwan na po siyang nawawala. Ay ako po humihingi po ako ng tulong kung sino man po ang nakakakupkup sa aking anak. Kaibigan niya na po sa akin. Ay sa isa ko pong lalaki talaga. Nag-aaral po yun. Ako po sabi ko lang po dun sa boss. Sabi ko po dun sa kay sir, kinuha po niya sa akin yan. Hindi ko po siya pinapayagan. Pinilit po niya. Sabi ko, sir, hindi po pwedeng payagan yan dahil nag-aaral po yan. Minoridad po yan. Pumunta po sa akin yung si Arnold po makapas na pinilit po ang anak ko. Sabi ko, sige, okay lang kung hindi naman papapahamak ang anak ko. Sa madaling salita po noong December 27, napag-alaman ko na pumunta po pala ng Santa Cruz, Laguna yung anak kong yan na hindi ko naman po alam na sabi nga daw po ni sir ay isasama sa kanong tauhan niya. Sabi ko, bakit ganun? Sakit naman nung ganun. Nag-aaral yan, nag-module yan. Tinanggap ko na rin. Pero sabi ko, sana wag nang mapahamak. Pero sabi ko, nung pong December 30, napag-alaman ko na, sabi po ni sir na tapos na po magsabong. Sabi po ni sir sa akin na, ate, pupunta po tayo sa pulis ng Katanawan dahil ang anak po ninyo si John Paul ay nawawala. Sir, bakit po nawawala? Iyan po ay tao ninyo.
Sabi kong ganun. Hindi po pwedeng mawala yan. Kinuha po ninyo yan sa akin. Sabi kong ganyan. Sino yung tinatanong? Sir Jerry po, Gordel. Opo, Sir Gordel. Sir Gordel. Yung pong boss po nila, Sir Jerry Gordel. Jerry Gorgel. Opo. Nasaan siya ngayon? Nado nga po, hindi nga po nakikipag-organize sa amin. Pag po tinatawagan po, sir, binababaan po ako ng cellphone. Pero siya ang nag-inform sa inyo na wawala yung anak mo. Opo, yun po talaga. Nasa kasalukuyan po ngayon hindi po siya talaga. So siya yung financier nung grupo na ito. Oh, siya po yung boss ng aking anak na si Boss. John Paul. Ito nawawala sa Santa Cruz sa Laguna noong 29 December. Ito po sila. Ang address ay puro Barangay Bulo, Katanawan, Quezon. 5 po yung kasama, 5 po sa Bali Sindautoy, 5 po. Bali 5 po sila Utoy. Yung pong dalawa hindi po nila kasama. Si Mr. Gorgel, nandito daw, kasama yung kanyang counsel. Opo. Paupuin mo dito para matanong natin kung saan napunta yung mga bata. So itong nawawala na ito, na 5, Opo, hindi pa po nabalik. magkakilala ito sila lahat. Opo, yung pong dalawa ko, saka po yung anak na rin ay magpisambo. Saka lang magpisambo. So, bali po ang nangyayari sa ngayon, wala pa po kami late kung nasaan yung anak ko. Kaya po ako nananawagan talaga ako po hindi ko po alam kung saan po talaga. Masakit po talaga sa akin. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, kung anak, nasaan ka? Hindi na po alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, mahirap lang tayo, no? Pero, kapit ka lang, ano? Sabi ng asawa ko, talagang anak. Sabi ko sa kanya, ako na lang ang pupunta dahil hindi ko pa rin po, sir, maiwanan yung isa ko ring anak dahil ganyan nga po nangyayari. Sige po, magdasal lang tayo na nabuhay pa yung mga anak ninyo. Sana konsensya yung may hawak nila sa kanila ngayon at sana ilabas sila. Buhay. Dasal lang tayo, huwag na wala na pag-asa. Thank you po. Salamat po. Sino naman abogado ang inibitahan? So, andyan yung abogado. Upuin mo dito at siyang tanungin natin. Siya nag-represent. Kaya nga, sir. Pero, sige lang, sir, baka may importanteng informasyon na dala-dala yung abogado. Paupo mo dito. Si the mother of Mason Ramos, ma'am. Ang sa akin lang pong masasabi ay Sir Jerry, makipag-organize siya sa amin. Makipagtulungan siya para ano na itong kasong ito. Kasi po, ako ay balo na, single parents po ako eh. Ako po ay hindi ko po alam na umalis yung anak kong yun eh. Ako po ay nagtatrabaho sa San Isidro, ay Cons Michael, mag-awad po ng bayan. Totoo ba ito nakalagay sa record dito na ang edad ng anak mo na si Mason Ramos ay 14 years old? Opo. 14? Opo. Nag-birthday po siya noong January 5. 14 years old. Bakit siya sumama doon sa mga... Kasi po, inapit daw po siya eh. Ayaw po sumama daw yung batang yan eh. Kasi po ako nagkatrabaho, sir ay. Dumating na lang po ako, sabi ng mga kapatid na sinama daw po sa sabungan na yun. 14 years old. Nawawala. Okay. Nadamay ito, sigurado. Alam po nagabuhay sa kanila eh. Balo na po ako. So sige po, mananawagan naman tayo ulit doon sa may hawak dito. Kawawa naman yung bata, dinamay. Di ba? Nag-aaral po. Batang bata ito, 14 years old, tapos idamay sa ganong problema. Sir Jerry naman po, hindi malaang natawag sa akin. Natawag kami, napagpatayan kami cellphone. Alam ko po, wala nga kayong pamasahe papunta dito. Cellphone pa kaya? Makabili kayo ng cellphone, kaya kawawa naman yung bata. Papabiya ako na pati po sir, yung mga anak ko maliliit pa. Lalakad po namin pupunta po sa mga asikaso namin ito. Ibo, ako po ikuan. I'm lost for words, ha? Sa Tagalog pa, ako'y nawawalan ng paano yung Tagalog yan? Basta I'm lost for words.
kung paano ko express yung aking pagdalamhati pagkawala ng anak mo. Sige lang po, ma'am. Magdasal tayo. Ha? Kumsek, ikaw yung legal ni Juan? Cordial? Good afternoon, Mr. Chairman. I am Attorney Raven Abrenica, and I am representing Jerry Gurgel. Kaya nga, tanong kami kung anong itatanong namin sa iyo, wala ka mag-alam. Anong knowledge mo doon sa activity ni Cordial? Your Honor, this representation, Pakitanggal. Your Honor, I was only engaged to signify Mr. Gurgel's intention to cooperate. Sandali, Atty. Out muna, sandali. Pag-administer mo na, out. Dali lang siya. Tinggal lang natin. Okay, ganito po yan. Ha? Kailangan namin yung nirepresent mo para as a resource person. Ha? Baka inisip niya, suspect na kagad siya. Bakit abogado kagad pinadala niya dito sa hearing na ito? Resource person po siya. Kasi buhay ba siya ngayon? Yes, sir. He's still alive, sir. Buhay siya? Yes, sir. Pinadala ka niya dito? Yes, sir. Anong sabi niya? Bakit ayaw niya pupunta dito? Yes. To be frank with you, Mr. Chairman, he's not used with this kind of proceedings, and he would like to tell you, sir, that he will be available in the next scheduled hearing, Your Honor. Yun nga, ang problema nakabakasyon kami. Gusto niyo, sige, extend ng hearing. Sige lang, por la patria ito. Magkakandak pa kami ng another hearing para mapagbigyan kayo yung kliyente mo. But anyway, may mahalaga ba siyang gusto iparating sa committee na ito? Para pakinggan ka namin dahil marami pa kaming kakausapin na resource persons. As per my client's instructions, Your Honor, he will be cooperating truthfully in order to shed light into this investigation, Your Honor. Okay. So siya ay financier nitong grupo na ito. For what have been conveyed to me by my client, Your Honor, he is the employer of this 5, Your Honor. When you say employer, ano palang trabaho niya? Ano palang negosyo niya? I believe he's maintaining a farm in Katanawan, Your Honor. Ha? A farm, a game farm. Game farm, manukan. May manukan siya. Yes, Your Honor. Itong 5 na ito, mga empleyado niya. I have to clarify with regards to that employer-employer relationship, Your Honor. Yun nga dapat pumunta siya dito para siyang tanungin namin. But anyway, Senator Tolentino. Kanina po, meron dalawang magulang, si Mrs. Ramos at si Mrs. De Luna, na tumatawag lagi kayo na pinagbababaan ng telepono para tungkol sa anak nyo. Ito kaya yung boss niya, yung kliyente niya, yung nagbababa ng telepono? Yun ba yun? So, paano mo sasabi nagko-cooperate yung kliyente mo, itong tinatawagan itong mga magulang, ibinabagsakan ng telepono? Your Honor, that was the information given to me by my client. But now that I have heard their side, I will convey to him that we contact them immediately, Your Honor. Chairman, dahil sa sinabi niya, pwede kayang itong abogado, Panyero, i-dial mo yung number ng yung telepono ng kliyente mo at mamaya ipapakausap natin doon sa dalawang magulang. Kaya mong gawin yan? Maybe later, sir, we can arrange some kind of a meeting with them, Your Honor. Ayun po, pumapayag siya, Mr. Chairman, na tatawagan niya yung kliyente niya para makausap yung dalawang magulang dito na laging binabagsakan ng telepono. Yes, dapat gawin natin yun na. Salamat. Huwag ka muna umalis. Dito ka lang muna, di-dispense ka muna namin, pero pagkatapos ng hearing, tawagan mo yung boss, yung kliyente mo para makausap yung dalawang magulang na matagal lang pinagbabagsakan ng telepono. Your Honor, I can also give them my personal contact number so that they can contact me directly, Your Honor. Nakabagsakan mo rin ng telepono? Hindi po mangyayari. Salamat. At may alam ka ba, during that day, yung nawala yung 5 na ito, yung boss mo ba, yung nirepresenta mo ngayon na boss ng mga anak nila, panalo ba siya nung araw na yun?
sa sabong? Panalo siya? I'm not yet privy with that matter, Your Honor. Okay. Thank you. Salamat. Gerald Ignacio, Jericho Ignacio, Luel Oropesa, Jeffrey Santiago. Sinong una magsalita sa inyo? Sinong mauna magsalita? Yung tatlo po siguro munang nakauwi. Mag-swear-in ka muna kayo, swear muna ka. Kayo pong lahat, salamat po. Pakitaas po yung kanang kamay. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Sige po, makakaupo na po kayo. Sige, sinong gusto mo una magsalita? Jeffrey Santiago o Gerald Santiago? Magkapatid kayong dalawa? Ay, Ignacio pala sa Santiago. So, mauna muna ito. Ignacio. Sige, go ahead po. Ako po si Gerald Ignacio na kasama po ng mga nawawala na sina Kel Daniel Boal, Glenn Hermar, Buddy, Mark Joseph Ignacio, tsaka si Roy po. May 11 po, nag-aya po si Kel Daniel na para po magsabong sa Santa Cruz, Laguna po ng Mayo 11 po. Pumunta po si Glenn Hermar po sa compound po namin ng mga 9 AM po ng umaga. Tapos po, sumunod po yung pinsan ko pong si Mark Joseph Ignacio po, na dumating po doon sa compound po namin. Sumunod na po dumating po si Kiel Daniel po. Tapos po, nag-aya po silang pumunta ng Santa Cruz, Laguna po. Ngunit po, wala po silang makasama para po pumasok po sa loob ng sabungan po. Kaya po, yung Mike Joseph po, tinawagan po si alias Buddy po, tsaka si Roy po para sumama po sa loob ng sabungan po. Kami naman pong tatlo nila, Lowell Oropesa, tsaka Jericho Rosales, inaya rin po na sumama po para sa kanila. Kaya po kami nasama nung araw po na yon. Doon po kasi sa compound na yun, doon po kami nakatira eh. Okay. Tapos? Tapos po, bumiyahin na po kami sa papuntang Santa Cruz, Laguna. Dinaanan po namin po si alias Buddy po, papuntang Santa Cruz, Laguna. Tapos habang bumabiyahin na po kami, papuntang Laguna, hindi po namin alam kung saan po yung sabungan ng Santa Cruz, Laguna, cockpit po. Si alias Moy Moy po, may tinatawagan na nandun po sa Santa Cruz, Laguna na naglaban po ng manok para malaman po kung saan po yung sabungan po sa Santa Cruz, Laguna. Si ano po yun? Yung Don po. Yung Don Catays po. Tinawagan niya po kasi daw po, naglaban daw po doon yun sa sabungan. Sino tinawagan? Si Don po. Ni Kiel Daniel po. Don? Opo. Sino Don? Yung Don Catays po. Ikaw? Oo. Okay. Tapos po, nakarating po kami sa Santa Cruz, Laguna cockpit po ng bandang 3 AM na po ng hapon. Pagdating po namin doon, bumaba po kami. Sabi ni Kiel Daniel, kumain muna daw po kami ng lunch. Pagdating po namin po doon sa karindira po sa labas. Habang kumakain po kami, kausap po ni Kiel Daniel si Don po, tsaka si Morris po, tapos si Jeffrey po. Yun po, habang kumakain po kami, hindi ko na po alam kung ano po yung pinag-uusapan po nila. Tapos po, habang kumakain kami, pagkatapos po namin kumain, pinapunta po kami ni Moy Moy doon sa loob ng kubo. Yun po, hindi ko na po alam kung ano po yung sitwasyon po. Tapos po, sa kubo po yun eh, sa labas po ng sabungan po yun eh, sa labas po. Tapos po, yung mga bandang alas 5, pumasok na po sila Glenn Hermar, sila Mark Joseph, si Buddy, tsaka si Roy po, sa loob po ng sabungan. Kami pong tatlo, naiwan po sa kubo po, ni Jericho, tsaka ni
ni Lowell Oropesa po sa labas po ng kubo. Yung 5 po namin kasama, pumasok po sa pinakaloob ng sabungan po. Kami po sa labas lang po. Kasi nga po, utusan kami po pag kailangan po nila ng pagkain. Tapos po, nung mga bandang 7 PM po ng gabi, lumabas po si Kiel Daniel, pumasok po sa kubo namin lumabas po ng sabungan po, pumasok po ng kubo po namin. Sabi po niya, tinawag niya si Jericho na samahan daw bumili po ng pagkain. Tapos po, maya-maya, si Jericho naman daw po, bumalik po ng kubo. Kinuwento niya na may penalty daw po yung manok. Kinuwento niya po sa amin dalawa ni Lowell kasi po yung kami po yung naiwan na sa kubong dalawa. Bumalik po na may penalty daw po o bad week po ata yung manok. Sabi niya, nagbayad daw si Kiel Daniel ng 3,000 multa po ata. Tapos yun po, di ko na po alam. Tapos maya-mayang bandang 9 AM, kumatok po sa akin si Jeffrey Santiago po na may trouble daw po sa loob ng sabungan. Sila Jeffrey Santiago po kasi katabi po namin kubo po yun na naglaban din po ng May 10 po ata. Yun lang po, sir. Jeffrey Santiago, ano yung sinabi mo sa kanya? Sir, yung sinabi ko po yun kasi po, kahit lang din po, sir. Bago po malaman ni Moy na naka-hold po sila sa loob, kami magkasama, sir, nag-text po sa kanya yung Bornok na kailangan ka dito, naka-hold tayo. Yun po, ginawa naman po ni Kiel Daniel Ball, lumapit po siya kay Morris, kay Jordan po. Si Morris nga po talaga may alam doon. Tinatanong niya po ano po kaya ang dahilan kung ba't sila na-hold. Ngayon po, ito po narinig ko, sabi ni Morris, pag tinanong kayo kung ba't kayo nandito, sabihin niyo lang kung mga lockdown, walang tupada, gusto niyo lang din patmani kung malaki pagkanan sinwerte, baka makapag-uwi ng konti. Pagka okay na po, nasabi na po ni Morris yon, pumasok na po itong Kiel Daniel. Ngayon po, si Kevin Jordan medyo po nakakutob na baka madamay tayo, alis muna tayo dito. Kasi sir, di naman po talaga kami magkasama po Iba po yung lakad namin. May 10 po ng umaga, umalis kami sa amin. Sumama ako kay Morris magsabong. Pero, sandali ikaw ay taga, saan ka? Pulumbuhangin din po, sir. Ha? Pulumbuhangin po, Santa Maria. Santa Maria, Bulacan. Opo. Lahat itong nawawala, si Mark Joseph Ignacio alias Bornok, si Glenn Arsen German, Ronaldo Agandiano, Narciso Nerio Anticristo, at Kiel Daniel Bohol. Opo. Lahat sila ay taga Barangay Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Ang kakilala ko lang po dun, sir, si Bornok Mark Joseph, Kiel Daniel, Glenn Arsen po, kilala ko rin po. Yun lang po kakilala ko dun. Yun ang kilala mo? Opo. So si Kiel Daniel, tinext siya o tinawagan ni Bornok na punta ka dito dahil may problema tayo? Opo. Ang akala niya lang po noon, parang galing nga po sila ng penalty. Kung pumalapit na yung pantatlong laban nila, inisip niya po, baka mali na naman daw po itimbang ng manok penalty. Kaya po nagtanong, si Moy po kasi yung Kiel Daniel po kasi sir, ngayon lang din po, ang unang laban po nila noon, wala rin pong alam talaga. So, anong nangyari nung pumasok si Kiel Daniel Bohol doon sa loob ng sabungan? Nagaya po si Kevin Jordan na labas daw po muna kami, layo lang kami ng konti. Kung sakali mong baka magka-trouble, madamay pa kami. Gawa po na hindi naman po sa akin iba'y tatlo, sir. Talaga mga kababata ako naman po. So meaning, nagdududa na kayo na meron silang ginawang panyunyupi
sibat muna kayo dahil baka madamay kayo. Parang ganon. Sa akin po sir, wala pa pong ano na ganun eh. Nagawa po ng si Morris nga po, siya nga po sa bungero. Nakita kong aligagana. Parang kinabahan na rin po ako. Ngayon po, yung tatlo po, wala naman po talagang kamali-mali. Nasa ubo lang. Naisama lang daw po talaga sila eh. Sinama ko na rin po sa ban namin kung maluwag nga po. Sabi ko, tara, wala po kami sir, bala umuwi pa talaga nun. Hinintay pa po namin sila sa labas. Hinintay pa po namin yung text nila eh. Kasi nga po, baka po, trouble lang po nung sa kilo. Sabihin po nilang iniwanan po namin, ganun po. So, hinintay ninyo sila sa labas? Opo, inabot pa po kami ng magdamag sir. Magdamag? Bago po kami umuwi ng Bulacan. Ano? Bago po umuwi ng Bulacan. Umuwi kayo ng Bulacan na hindi talaga nakalabas ito sila? Opo, wala pong text eh. Wala nang text? Wala pong text kahit kaya po umuwi na po kami ng Bulacan. So, missing na sila? Yun po. Pero confirm niyo na nandoon sila sa loob. Kasama niyo sila pagpunta doon. Sir, hindi po talaga naman kami po bukod po kasi yung laban namin sir eh. May 10 po umalis kami ng Bulacan para lumaban. Kasama ko po si Don, Morris, Ricky, Nerio. Yun po ang kasama namin eh. Bandang alas 7 ng umaga ng May 11, tapos na po yung laban namin. Kumain kami, nagpahinga. Ngayon po, pahinga, nagising po kami alas 12. Ngayon po, tumatawag nga po, may pupunta daw po sila, laban nila. Medyo po hinintay na rin po namin kung hindi nga po alam yun nagkakatawagan po sila. Ngayon po ang nangyari po, kaya parang nagkahintayan pa kami sir. Yung mananari po nila walang lisensya. Yung sa amin po nahiram eh. Hiniram po nila si Nerio. Yung kasama rin po sa nawawala. Nerio Anticristo. Opo. Gaffer ito siya, Gaffer. Gaffer po. Gaffer. So, yun lang ang alam mo. Yun lang po. Ang nangyari po kasi sir, kaya po medyo mabigat po pakinggan ang nangyari po sa tatlo, nakatakas eh. Pero ang totoo po, nakauwi lang po sila kasi po nasa labas lang po kami. Umuwi lang po eh. Umuwi nga kayo, hindi ninyo nakita yung tatlo. Yung nakawala po. Wala talaga. Wala po talaga nakakita sa loob. Wala pong alam sa pangyayari. Okay. Thank you. Sino pang next mo magsalita? Yeah, go ahead. Mr. Kevin Morris Jordan. Magandang hapon po. Salaysay ka. Nandito po kami para linawin lang po yung statement ng mga magulang nung nawawala. Saka para po maging klaro po dun sa mga nakarinig nung hindi tamang statement na binigay sa amin. Pwede mo ilapit sa microphone yung bibig dahil malabo? Ang statement po kasi niyan, sir, ganito po. May 10, lumaban po kami ng 3-stud derby double entry sa Santa Cruz, Laguna. Nung natapos po yung laban namin, nakalabas po kami ng sabungan ng 9 a.m. ng May 11. Nakalabas po kami. Tapos, bilang pagod po lahat, puyat, nagpasya po kami magpahinga sa kubong inuupahan namin sa labas ng sabungan. Tapos po, pag nagising po kami ng mga after lunch, nung nagising po kami ng after lunch, tumawag po yung kay Daniel Bohol, kay Don. Tumawag po siya na paano po punta ng sabungan. Nakalimutan ko na yung daan. Sabi niya kay Don. Di nung dumating po sila doon, nabutan nila kami, kumakain po.
Nung inabutan nila kami kumakain, kinausap po niya yung dalawa, si Ipe, si Jeffrey Santiago po, sa si Donton, na pwede bang kausapin namin si Morris? Ako nga po. Kinausap po nila ako. Ang sinabi nila sa akin, baka hindi kami makapasok kasi yung mananari po nila, yung gapper po, walang lisensya, saka yung tari po ay 6 na piraso lang po ata, or 7 piraso po yung tari. Eh di sabi ko, kasi pagkakain namin, uuwi na kami. Mga ano po yun, magti-3 na po ng hapon. Uuwi na po sana kami. Eh, gumagayak na po yung mga driver namin nung 3 ng hapon. Tapos, kinausap po pala nila yung mananari namin na si Nerio na parang gusto mo sumama kasi magkakilala po yung Nerio sa Bornok. Kasi po, parehas na mananari po ng Santa Maria. Tapos, bilang gumagayak na po kami pauwi, nung pauwi na po kami, ano po, sabi ko, tara na, uwi na tayo. Nung pumasok po pala ng sabungan, nandun na po pala kasama nila yung mananari namin na si Nerio. Tapos tinawagan ko po si Nerio, nagsisimula na po yung laban. Sabi niya, tapusin ko lang tong tinatarian ko kasi papayaran ko kay Bornok yung lisensya ko. Di nung natapos po yung unang laban nila, talo po. Nung matalo po yung unang laban, wala po palang kasama yung Bornok na maghahawak ng tari. Tari na rin daw po yung isang manok nila. Tatarian na po. Ang ginawa ni Nerio, siya po yung mahawak ng manok. Ang nagtari naman po yung Bornok. After po nung tarian ni Bornok yung manok, tinawagan ko po si Nerio. Ay ko, labas ka na, iwanan mo na lang yung tari mo sa kanila. Para makauwi na tayo, pagod na rin tayo. Halos 2 days na rin tayo nandito sa sabungan. Tapos, sabi ni Nerio, sige, palabas na ako. Dinagantay po kami ng mga 30 minutes. Si Kay Daniel Bull po pala, nasa labas. Kumain po. Tapos lumapit po sa akin si Kay Daniel Bull. Ang sabi ni Kay Daniel Bull sa akin ay, pinsan ko po yan eh. Sabi niya sa akin, pinsan, baka pwede mo naman kaming tulungan. Kasi tumawag sa akin si Bornok na na-hold sila sa loob. Sabi ko, paano na-hold? Ano naging problema? Baka ako bad weight lang. Dahil yung first fight nyo, sabi nyo bad weight. Ipunta mo na ako sa loob at ikaw kumausap. Hindi ako pwedeng mamakailam kasi entry niyan. Sakaya akong magka-trouble sa loob. Kasi po, yan din po yung hanap buhay ko. Lumalaban po ako sa Pitmaster kasi nga po, may premyo po silang 5,000. Tapos may day champion na 300,000. Yun po yung inaasahan namin na premyo sa loob. Ayoko po magkaroon ng trouble sa loob kasi nga po, madalas po ako dun sa Santa Cruz, Laguna lumalaban. And then po, ito po, sabi ng pinsan ko, sige, papasok ako sa loob. Nung pumasok po si Kay Daniel Bull sa loob, ang sabi niya sa akin, sige, papasok na ako sa loob. Si Nerio po, tinawagan ko, sabi ko, nasaan ka na? Pauwi na kami. Gusto na namin umuwi. Sabi niya, eto, palabas na ako. After 30 minutes, hindi na po makontak si Nerio. Tapos, nakatanggap po yung isang kasama namin ng tawag. Sabi niya, nagsalita tong kasama namin isa. Ano ba naman yun? Yung nasa mahang ko ata, parang choppy yung manok. Nagsalita po yung Nerio na gano'n sa isang kasama namin. Di kinabahan po ako.
Eh dahil may trouble na sinabi sa akin, tapos may bilanggit na choppy yung manok. Sabi ko, tama na, mauna na tayo, baka madami tayo. Inaya ko na po silang lahat. Ito naman pong si Jeffrey Santiago, inaya po yung kabilang grupo. Kaya ang naging tingin po ng tao, nakatakas kami. Totally hindi po namin sila kasabay sa grupo na yun. Magkaiba po kaming grupo. Ang lumalabas po kasi, kami yung magkakasama. Pero yung tatlo po, kasama talaga, pero wala po talaga silang alam. Kahit nga po nung iniwanan nila yung kahit pambili pagkain, wala. So kayong lahat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nasa labas lang kayo? Walang isa sa inyo nasa loob? Wala po. Wala po. So nasa labas kayo lahat? Opo. Nalaman lang nyo ito dahil kay Kill Daniel Buhol na tinatawagan ni Burnok na pasok ka dito dahil may problema, nahuli kami dito. So si Kill Daniel kasama ninyo sa labas dati? Yes po. Kasama ninyo sa labas? Nung oras po na yung kasama namin siya sa labas. Tinawagan siya ni Burnok na pasok ka dito, tulungan mo kami dito sa problema. Pumasok si Kill Daniel sa loob. Yes po. O nung nasa loob na si Kill Daniel, ano na nangyari? Kung nasa loob na po si alias Muy Moy, nung nakaalis na po kami, malapit na po kami sa may kanto palabas po ng sabungan. Tumawag po siya kay Jeffrey Santiago. Ang sinasabi niya... Sino tumawag? Si alias Muy Moy po. Ano siya? Kay Daniel Buhol. Kay Daniel, Tumawag po siya kay Jeffrey Santiago. Ginawa naman po ni Jeffrey Santiago ng loudspeaker. Ang huling sabi niya po is, pahiram kami ng pot money. Pambayad sa dalawang entry nila. Eh bilang marunong po ako sa Santa Cruz, Laguna, hindi naman po sila dadayo ng Santa Maria, Bulacan hanggang Laguna kung wala silang dalawang pambayad sa pot money. Ba't sa amin sila mangungutang? Yun po ang inisip ko agad. So anong sabi nyo? Ikaw, hindi mo kaya ng pot money? Sabi ko po gawa nga po galing kaming talo. Wala, sabi ko, tol, wala akong ngayon ganun kalaki. Hiniram niya po 11K Pambayad daw po ng pot money. Tapos po yun, namatay na. Tinanong ko naman po yung tatlo, sabi po, bayad na daw po. Bago pa lang daw po pumasok, nakapagbayad na. Okay. So, pagkatapos nun? Yun na po huling tawag niya, sir. Hindi ka nag-attempt na tawagan siya uli? Tinatawagan po, patay na yung cellphone. Patay na yung cellphone. So, hindi ka nagdududa kung may nangyari sa kanila? Hindi ka nag-aalala? Hindi pa po, gawa nga po ng baka hindi wala pa po hindi rin po kasi ko ganun kaano sa sabong online lang po ako, tumama lang din po ako sa kanya kasi nakilala ko nung mananabo. Sige, ikaw. Iniisip ko po kasi, sa traditional sabong po, hindi po sa e-sabong, at traditional sabong po, ang tinatawag po, pag na-hold ka po, is i-hold ka ng management, ito turn over ka po sa police kasi nagka-problem. Sa traditional sabong po, yung hindi po isabong, ganun po ang ginagawa. Ihuhulihin ka ng management para i-turn over ka sa police. Kung gusto ng management na kasuhan, ito naman talaga sa police. Yun lang po ang inaasahan ko sa kanila. Kaya nag-antay po kaming matapos hanggang alas 9. Kasi bilang kasama ko po talaga si Nerio, mananari ko po, matagal ko ng kasama, ayoko rin naman pong iwanan at nahihiya ako sa pamilya. Di nakantay po kami hanggang alas 9. Tinawagan ko pa po ng bandang 1:00 ng madaling araw. Nag-ring yun. Tapos, patay na po. Dahil nandun rin po kami sa part ng Laguna. Sabi ko doon sa mga kasama ko po, antay tayo ng alas 9 ng umaga. Para kung kasi, alas 9 ng umaga, lalabas ng sabungan yan. May tendency tumawag na sa atin yan. O nandito kami, nakahold kami sa police kasi nagka-trouble kami. Yun po inaasahan namin tawag sa kanila. Tapos pumunta na po kami dun sa... Nung umuwi po kami ng Bulacan, pumunta na po kami sa
magulang mismo ni Kay Daniel Bohol para sabihin yung nangyari. Pero alam na po nila yung nangyari. Kasi nakapag-chat na daw po yung si Kay Daniel Bohol dun sa kapatid. Okay. Thank you. Sino pang may gustong sasabihin? Okay na kayo? Ikaw, wala ka sasabihin? Yung nga po nasabi po ng, agad po nasabi ng pinsan ko si Gerald Ignacio po na pinuntahan nga po ako ni Mimoy sa kubo para po magpasama sa akin bumili ng pagkain. Kaya paglabas po namin, bumili po kami sa isang karinderya ng makakain po nila sa loob. Tapos maya-maya po, tumawag po yung pinsan ko si Mark Joseph po. Sinabi po niya kay Kay Ball po na parang may penalty daw po sa manok, parang bumigat daw po yung timbang. Nanghingi daw po ng pambayad ng 3,000 daw po para pambayad daw po sa penalty. Kaya ginawa po ni Kay Daniel po, pumunta po dun sa gate, inabot po yung pambayad sa penalty po. Tapos bumalik po ulit sa may karinderya. Tapos po pagka may sandali po, tsaka nagpasama po ulit sa akin dun sa gate, tinatid na po namin yung pagkain. Tapos? Yun lang po. Tapos bumalik na po ako sa ubo. Tapos hanggang sa umuwi kayo umaga, hindi talaga nyo nakita? Hindi na lumabas yung mga tao na yun? Hindi po. Hindi kayo nagduda? Hindi kayo nag-report kagad sa pulis? Hindi po kasi wala po talaga kami. Hindi po namin alam kung ano po nangyayari sa kanila. Anyway, explain naman ni Juan na expected din yun na i-turn over sa pulis kung na-hold sila ng management. Ikaw, meron ka pa sabihin? Doon, wala na. So, okay na kayo lahat? So, maraming salamat, ha? Thank you sa inyong cooperation. Maraming salamat. Tingin niyo, makikita pa niyo yung mga pinsan niyo? Sana po, sir. Ha? Mista-pista po namin po yun. Sige, dasal kayo. Makauwi pa yun. Makauwi pa silang buhay. Thank you. Maraming salamat. Kumsek, yung request ni Senator Tolentino na mga resource person, paupuin natin. So maraming salamat. Pwede na kayong bumalik sa holding room. Salamat. Mga bata pa to. Provisional. May provisional approval na daw sa itong dalawa. So huwag kayong matakot magsalita. Basta totoo lang ang sasabihin ninyo. Huwag kayong gumawa-gawa ng statement na kasinungalingan. Kahit na pwede ko kayong ipa-pull out from the witness protection program pag kayo nagsisinungaling. Yes. And if you lie before this committee under oath, while you're under oath, you are liable for perjury. Dapat magkaintindihan tayo dito. So, huwag pasubrahan. Yung pawang katotohanan lamang ang gustong malaman itong committee na ito. Klaro tayo dyan. Okay, alias RB, i-share mo sa committee na ito ano yung nalalaman mo patungkol doon sa first case na sinasabi natin na nangyari doon sa Santa Ana, Manila, sa Manila Arena. Yes po. Sige. Noong January 13 po, may laban po kami sa Manila Arena, 6-tag derby. Ngayon po, nung dumating po kami ng Manila Arena, alas 4 po ng madaling araw. Sandali. Huwag ka nang matakot. Papasok ka naman namin sa Witness Protection Program. Tanggalin mo na yung kuwan mo. Yes, sir. Tanggalin mo yung kuwan mo, hindi marinig. Hindi maklaro yung pagsasalita mo. Hindi yung mas mo, mas. Yan. Okay. Sandali. Bakit ka nga dito na isama? Tanggalin mo. Kaya hindi ka marinig. Yan. Okay na yan. Bakit ka na isama dito? Anong papel mo dito sa pangyayari ito? At taga saan ka? I-introduce mo sarili mo. Handler po sa isang entry name na Mac JJ po. Mac JJ po. Okay. Ngayon po, nung January 13 po, may entry po kami sa Santa Ana, Manila, Santa Ana Arena, Manila. Ngayon po, nung bago po nawala yung mga
mga victim po sa Manila Arena. Sandali, sabihin mo muna pangalan mo. Pangalan mo? Ako po si Denmark Sinpuego. Edad? 23 years old po. Taga saan? Taga Sampaloc, Tanay Rizal po. Okay. Sige, tuloy mo. Ngayon po, nung January 13, nag-entry po kami sa Manila Arena. Ang entry name po namin, MacJJ po. Ngayon po, bago po nawala yung mga biktima po ng Manila Arena, nakita ko po. Ngayon po, nung ang mga galing po ako ng smoke area, meron pong, pagbalik ko po ng cock house, meron pong 8 security na nandun na po, nadatnang ko po ron sa babalang po ng cock house namin. Ang cock house po na security? Mga naka-itim na jacket po sila. Tapos yung isa po, na meron pong ID, ay nakapasok lang po sa loob ng jacket pero kita naman po yung tali ng ID. Ngayon po, ano, first time mo yun pumunta sa Manila Arena? Bali, second time na po. Second time? Apo. Yung ibang arena, nakapunta ka na? Apo, sir. Saan ka ibang arena napuntahan mo? Santa Cruz po, tapos Lipa, Batangas. Nakailang punta ka sa Santa Cruz? Sa Santa Cruz po, mga hindi ko na rin po masyadong tanda kasi maraming beses na rin po ako lumaban ng Santa Cruz. So, maraming beses? Apo. So itong gwardiya na ito, familiar mo na ito, nakilala mo na gwardiya talaga sila doon? Apo. Nakikita mo ito sa Manila, nakikita mo rin doon sa Santa Cruz? Sa Manila Arena po, first time ko pong nakita yung mga involved po. Pero sa Santa Cruz po, madalas ko po silang makita. Dito sa Laguna? Apo. Sige, tuloy mo. Ngayon po, doon po nung may entry po ako ng Manila Arena, MacJJ po ang entry name namin. Pagpunta po ng cock house, meron na pong 8 security na nandun na po sa may tapat lang ng cock house namin yung iba po, nandun po sa loob ng cock house ng victim. Ngayon po, ang victim po ron, ay yung nasa loob po ng cock house ng mga security ay yung tinatawag po nila ng chief. Bali, hindi ko po kilala yung pangalan, pero po sa mukha, kilala ko po. Mukha, kilala mo? Apo. Dito, andito ngayon, makilala mo? Meron dito? Chief? Pwede pong pakitanggal yung mask. Ha? Mask po nila. Mask? Tatanggalin po. Oo, pakipansin. Wala naman tayo tinatago dito eh. Chief, sino yung chief? Yung Ray-Ban mo, shades mo, ano? Yes, sir. Ha? Sino? Julie Patidongan po. Julie Patidongan? Yes po. Siya yung natawag na chief? Bali po, meron po siyang isang kasama pa na inuutosan po niya na bali po ang tawag po kasi nung isang inutusan niya, chief po. Chief po yung tawag. Bali yung may katabi po siya na inutusan niya. Yung inutusan niya po, ang tawag dun sa sinabihan, chief po. Chief? Apo. Bali po... Ang tingin mo, gwardiya, pulis? Bakit chief ang tawag? Hindi ko po alam kung ano kasi po nakaitim na jacket po sila eh. Sige, tuloy mo. Ngayon po, nagtaka po ako bakit marami pong security ron sa cock house 33G. Kasi po, 32 po kami, 33 po yung cock house nung biktima. Magkatabi lang po kami halos. Ngayon po, may sa 8 pong security na umakyat dun sa cock house. 4 po yung pumasok dun sa loob ng cock house ng biktima. Andun po yung tinatawag po nilang chief. Ngayon po, yung mga tao po ron sa loob ng cock house, dinatnan po nila, naglilimber ng panlaban nilang manok. Maya-maya po, kinuha na po yung mga tao. Ito pong, si Velasco, lumabas po. Bali po, nung lumabas po si Velasco, hinarang niya po. Sinong siya? Si Patidongan po. Hinarang niya? Opo. Saan palabas? Saan papunta?
palabas po sa house nila kasi po natatakot po siguro yung tao. Kaya po lumabas. Ang masaklap po. Velasco. Apo. Kumsek, ito bang Velasco kasama doon sa nawawalang anim? Biktima yan? Okay. Kasama doon sa anim yung Velasco. Sige, sige. Apo, sir. Di, maya-maya po, binaba na po nila yung tao. Ang unang-una pong nakuha, si Rondel Cristorum, si Gomez, tapos si Velasco. Tapos po yung Marlon Bakay, dito po sa hallway nakuha ng Manila Arena. Saan nakuha? Sa hallway po ng Manila Arena, papunta pong cockhouse nila. Okay. Hindi na po nakarating ng cockhouse si Marlon kasi po may humarang na rin po sa kanilang isang security. Binaba na po siya, tapos kinuha lang po yung dala-dala niyang Would you say binaba? Saan binaba? Binaba na po ng basement. Basement ng ano? Manila Arena po. Manila Arena? Opo. Okay. Kasi po nandun po kami sa pinakang taas po na cockhouse. Okay. Sa 32G po. Ngayon po, binaba pa po sila ng basement. Ngayon po, nung nakuha po yung 4 na tao, naiwan po si Mark Carlos Zabala, tapos si Patidongan po doon sa taas na nagbantay doon sa cockhouse ng biktima habang ibinababa po yung mga biktima. Okay. Di siguro po nung mga 1 minuto ang nakalipas, sumunod po ako doon sa mga ibinababang tao kasi po kilala ko po yung mga nawawalang tao sa Manila Arena. Sinundan ko po. Pagsunod ko po ron sa may basement, tinignan ko po kung saan dadalhin yung mga tao. Meron pong nakaabang na isang van. May nakaabang puro na isang van na pinagsakyan ng mga biktima. Ang nawawala po sa Manila Arena, si James Bakay, Marlon Bakay, Rondel Cristorum, Roel Gomez, and Jean-Claude Inonog. Yung 4 po sa 6 pong nawawala sa Manila Arena, ang nakita ko po, naaktuhan ko po na nakuha, 4 lang po. Pero po yung 2, si James Bakay, si Jean-Claude Inonog, nakita ko lang po, sinasakay na po sa van. Ma-describe mo yung van na sinakyan nila? Yung light gray po na van. Light gray na van? Apo. Tapos, ano nangyari? Nung umakyat na po ako ng cockhouse, bali nung may sakay sila, hindi ko na po bumalik na po ako ng cockhouse, medyo nagtagal-tagal lang po ako. Kasi nga po, alam ko pa mo, may security pa po sa taas. Maya-maya po, mayroon pa pong dumating na mga security na nagbaba ng gamit. Yun nga po si Consolacion, si Virgilio, tapos si Materiano. Matiliano mukhang dito yung last meeting ah. Last po. Matiliano. Apo. Ano pa? Sino pang iba? Si Consolacion, Matiliano, Bayog, tapos Bayog. O, andito rin yung Bayog. Si Zabala po. Andito ba si Atty. Santos? Atty. Akala ko papuntahin natin dito yung mga tao na yun. The President of Lucky Starquest. Bakit wala sila? In the meantime, Mr. Chairman, I take note of the presence of Attorney Raymond Fortun. I would just like to find out if he's here as a resource person or as a counsel, just for clarification. Attorney Raymond Fortun. Attorney Raymond Fortun? Good morning. Good morning, Mr. Chairman. Good morning, Mr. Senator. Yes, sir. I'm here merely as a assisting counsel. Not As a counsel. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Mr. Chair, Yes, Attorney. yes, to answer your query, during the last hearing, we were able to present Virgilio Bayog, Roberto Matiliano, and Mark Carlos Zabala. Mr. Chairman, they were here during the last hearing. Yes, and but this committee was able for to... this hearing, we also sent you subpoena for these people to be here. Unfortunately, these people are not present today, Mr. Chairman. Why? They would be submitting their medical certificate. Medical because- agad, hindi pa. May sakit pala.
They are indisposed, Mr. Chairman, as well as other security personnel wherein we were already able to furnish the committee secretary copies of their medical certificate or antigen. Anong laman ng medical certificate, attorney? Mr. Chairman, Anong laman ng medical certificate? that they are not fit to appear and Wow. be present today's proceeding, Mr. Chairman. Kalalaki na katawan mo dito, siga pa nga yung isa nagsalita dito eh. Tapos may sakit na pala ngayon. Yes, Mr. Chairman. Actually, Mr. Chairman, we are just complying with the protocol of this honorable committee, Mr. Chairman. That Positive? Positive ba? Positive? there are as to the other personnel, we already submitted their antigen results, and some of them were yielded positive, Mr. Chairman. Positive? Pwede ba natin ipa-swab? Para malaman kung positive yun? So far, as far as the committee secretariat is concerned, wala doon silang na-receive na medical certificate certifying na positive sila. We submitted earlier, Mr. Chairman. Meron? Nag-positive silang lahat? We are just checking, Mr. Chairman. Ha? Sige, attorney. We are just checking if it was already submitted to the committee secretary. Okay, sige lang. Thank you. Papulapin natin yan mamaya. Please, continue. Alias RV. Nung naisakay na po yung mga tao ron sa van, meron po umakyat na 5 security na si Virgilio, Materiano, si Consolacion. Sandali lang. Paano mo nalaman mga pangalan nito? Bali po, nung oras po na mawala yung mga tao, yung si Inonog po, yung Jean-Claude Inonog, nakatawag po ron sa tatay niya. Yung tatay niya po, pumunta po sa Manila Arena. Pagpunta niya po ron, ang inabutan niya po ng mga security, pinagkukunan niya po ng mga picture yung ID. Yung po yung pinicturan ng tatay niya. Kaya po, nung pinakita po sa akin, na-identify ko po yung mga pangalan nila. Kasi po, meron pong picture si Inonog. Okay. Ngayon po, yung mga picture po na nakuha na ni Inonog, sila po yung mga naghakot ng gamit ng biktima. Gamit? Opo. Nakita mo? Opo. Anong ginawa nila? I-klaruhin mo. Paano yung ginawa? Pagdating po nila ron sa may house ng biktima, kinuha po nila yung mga gamit ng manok, yung folding, yung timbangan, yung katuka po. Kinuha po nila Virgilio, tas si Matiliano, tas si Consolacion po. Saan nila dinala? Hindi ko na po na kung saan po dinala kasi po hindi ko na po na sundan. Tapos ano pa? After that? Pagkatapos niyan, ano pang nangyari? Nung nalinis na po yung cockhouse nila, ando na lang po kami sa cockhouse din po namin. Hindi na po lumabas. Mr. Chairman. Yes, sir. Mag-devil's advocate lang ako, not for anything. Ano. Paano mo nakita lahat ito? Bali po mayroon po nung dinatnang ko po kasi galing po ng smoke area. Pagbalik ko po ng cockhouse, nakita ko po may mga security na puro na 8 katao. Ngayon po, nung pumasok po ng cockhouse namin, kasi po malapit lang naman po yung cockhouse ng biktima, 32 po kami, 33 po sila. Nakikita po namin yung mga nadaan po na security. Wala naman pong face mask. Sandali. Bakit ka naging sobrang curious o interesado? Kasi sabi mo kanina, sinundan mo pa, di ba? Meron ka ba nakitang unusual, kaya ka naging interesado? Wala naman po. Bali po kasi yung mga tao natural ka ba talagang gano'n parang mausyoso? Hindi po. Yung mga tao po kasi na yun, kilala ko po talaga. Mga kaibigan ko po yung mga nawala. Hindi, pero kung wala ka nakitang unusual, bakit kailangan sundan mo? Ano po kasi, yung doon po sa nawala po ng mga tao,
Yung kapatid ko po, minsan po nasama po ron sa grupo po na yun. Ngayon po, ang naisip ko po nung makuha po sila ng security, paano na lang po kung yung kapatid ko yun nandun. Kaya po sinundan ko. Yeah, salamat. Salamat po. Gusto ko establish kasi yung parang sobrang interesado ka, wala pa namang unusual. Wala po. So, sige, salamat. Thank you, Mr. Chairman. Salamat po. Thank you, sir. Thank you. So, balik tayo doon sa antigen test. Ang nag-positive dito na binigay ninyo, si Alonto. Antigen ito ha, antigen. Hindi ito RT-PCR. Heroldin Alonto, Mark Villute, Sandy Musa, Jumon Gaspalinaw, Jubel Valencia, Lawan Salmoy, Joy Pereira. So, pito. Ito sir, anyway, kuha mo na ito. Lucky 8 Star Quest COVID-19 antigen report. So sa kanila rin nanggagaling itong antigen report na ito. Pero wala dito yung dalawang sinasabi niya, si Matiliano at saka si, may sinabi ka, yung Bayog po. Bayog. Wala dito, hindi positive. Yes, Mr. Chairman, as I mentioned earlier, we would submit their medical certificate on a later... Sabi mo sabihin, positive rin sila? No, Mr. Chairman, they were not able to get a medical clearance from their doctor who checked them. They are unfit to attend today's proceedings. But I do have to check the reason why they were not able to get a medical clearance. Alam mo, attorney, I am giving you, we are going to hear this case hanggang mamayang gabi. Hintayin natin makarating sila. If you are cooperative with this investigation, kung gusto mo sila papuntahin dito, I am just asking you to please bring them over. Nandito naman sila dati. That being the president of your company, kung wala kayo tinatago, please, papuntahin nyo sila dito. Lalong-lalo na yun si Matiliano at saka si Bayog. Mr. Chairman, as I mentioned earlier, we were able to present them last week during the last hearing. So, we are really cooperative with this honorable committee. Kaya nga. And we were able to bring some of the security personnel who were also subpoenaed. As the chairman of this committee, I am requesting you to please bring them over because their statements will be very crucial. Very crucial in this investigation. Kaya sana, request ko sa iyo, kung kaya mo lang dalhin dito. Kung ayaw niyo, wala akong magawa. I cannot commit, Mr. Chairman, that I could personally bring them today in today's proceedings, Mr. Chairman. And I believe... Comsec, were they subpoenaed? So alam mo, sinabpina natin sila. Kung ayaw nila, anybody from the members of this committee can move for their contempt. Kung ayaw nila magpakita dito. Mr. Chairman, Matiliano and Mr. Matiliano and Virgilio Bayog were already formally charged before the Department of Justice. Say again? They were already formally charged before the Department of Justice. I believe that they are two of the named respondents in that case filed by the CIDG. Wow! Ano ibig mong sabihin? You want to gusto mong i-insist, hindi ako abogado ha, pero no. Para bang ibig mo sabihin na tinatawag mo yung gusto mong i-avail yung sub-judice rule dito porque respondent na sila? No, Mr. Chairman, I'm not going to that direction. I'm just informing this honorable committee because I think it wasn't informed by the CIDG that Mr. Bayog and Matiliano were two of the respondents named in that case that they filed. So, and besides, Mr. Chairman, as I mentioned earlier, they already appeared during the last hearing, wherein this honorable committee was able to propound questions to them, Mr. Chairman. And
On the last note, Mr. Chairman, as I mentioned earlier, I was informed this morning that they were not medically cleared to attend in today's proceedings. What I could commit, Mr. Chairman, at the end of the day, I would ask for their medical certificate to be brought here before this honorable committee and submitted to this committee, Mr. Chairman. We don't need that, Mr. Chairman, that medical certificate cannot say something. So wala po tayong makukuha doon sa medical certificate. Ang akin lang, kung talagang gusto niyo mag-cooperate dito, alam ko naman na kayang-kaya nila. Dapat mag-real dito sila para maklear natin ito lahat. Yes, Senator Lacson, sir. This is an inquiry in aid of legislation. The one with the DOJ is a preliminary investigation. So there's no reason why they should not be here to testify. But they are, of course, they have their individual rights against self-incrimination. If they don't want to speak during the, but they should appear, because if they don't appear and they having been issued the subpoenas, then one of us may be compelled to move to cite them in contempt of this committee. Just for the information of Attorney Santos. Thank you. I submit, Mr. Chairman. But like I said, if they are not medically cleared to attend to today's proceedings, Mr. Chairman, I cannot physically bring them in today's proceedings. But what I could ask them right now, or perhaps some of their personnel, is to bring proof that why they cannot be present today. Okay. Sige lang. Basta lalabas ang katotohanan dito. Pwede naman siguro sila mag-online. Pwede naman sila i-online mo kung positive sila. Pakita natin dito at diyan natin sila kausapin. I would try to inquire, Mr. Chairman. I would try to inquire. Okay. Salamat. Maraming salamat, Atty. Thank you po, Mr. Chairman. Alias RV, meron ka pang gustong sabihin? Wala na po. Yun lang. Apo. Kapitbahay mo o kababaryo mo yung nawawala? Pareho kayong taga-Tania Rizal, di ba? Bali po, si James po at saka si Velasco, nakasama ko po sa farm ni Inonog. Tapos taga saan ka nga? Po. Taga saan ka? Taga Sampaloc, Tanay Rizal po. Sampaloc, Tanay Rizal. Tapos yung mga most of them, itong nawawala, Sampaloc, Tanay Rizal din. Apo. So, isang baryo lang kayo, isang barangay. Apo. Magkakilala kayo doon. Bali po, nagkakilala po kami niyan sa farm po ni Inonog. Nagtrabaho po ako dati kay Inonog eh. Okay, thank you. Salamat po. Sa DJ, before you proceed, salamat ha. Before you proceed doon sa next case na may update ka, gusto ko lang i-take up itong kaso, itong dalawang nakakulong ngayon sa provincial jail ng Laguna na apparently, according to them, lumabas ito sa TV, di ba? Interview ito sa TV na sila daw ay hinuli ng hinuli ng mga sabi na doon sa TV, hinuli ng mga gwardiya ng sabungan sa Santa Cruz, Laguna, then turn over sa PIB, Provincial Intelligence Branch ng Laguna, PPO, at pinailan ng kaso. So, this is very material. Kasi pareho ang pareho ang, kung if you are investigating crime, pareho ang modus operandi. Pareho yung circumstances na nangyayari. Ang diferensya lang, ito ngayon sila, buhay, yung iba, missing. Yun lang ang diferensya. As to bakit buhay sila, malalaman natin bakit buhay. Saan si Roquilio Anding? Pwede malaman kung ano yung trabaho mo? Upo ka lang, upo ka lang. Salita ka lang dyan. Magandang hapon po. Yes. Ako po ay isang in-house roofing ng Santa Cruz.
Pakilakas. Lapit mo yung bibig mo sa camera. Sa Your Honor, ako po isang in-house security personnel ng Santa Cruz, Laguna po. security. Yes, Your Honor. Alam mo ba yung 4 na cases ng disappearance diyan sa inyong sabungan? Nalaman mo rin, Your Honor, yung sa social media po. Sa social media mo pa nalaman? Yes, Your Honor. Hindi mo alam. Nandoon ka ba nung mga panahon na yun? Nag-duty ka ba? Yung Duty time ka? po rin, Your Honor, mga later po, mga ilang araw po, may dumating po nga sa NDDO, nagtatanong po sa mga nakasaya po sa gate. Diyan ka lang nag-duty sa Santa Cruz? O lumilipat, palipat-lipat ka rin? Lipat-lipat din mo kami, Your Honor. Ano masasabi mo dito sa 4 na instances na nawawalang mga sabungero diyan sa inyong sabungan? Yung nalaman ko po yan, Your Honor, medyo nalungkot po kami sa mga pangyayari na yan. Ano? Nung nalaman ko po yun sa social media na nag-viral po, nalungkot po kami sa mga pangyayari. Pero yung nag-check po doon yung mga pulis, nagtatanong doon sa amin kung ano nangyari yan. Yung guard po namin doon ay presenta po yung mga gate pass na lumabas na po yan sila. Sino yung guard na yun? Yun po nga, sige nabanggit po kanina, si ano po, si SG, yung in-house guard po natin na si ano, Rosales po. Ano pangalan? SG? Rosales. Rosales? Yes, po, Your Honor. Andito ba siya? Wala po, Your Honor. Wala. Yung 4 na cases na yun, sinabi ni Rosales na nakalabas yung mga tao na yan? What do you mean, Your Honor, yung 4 na cases? Ang alam ko po yung 13. Okay, sandali lang. The case officer of CIDG. Yes, sir. For the concern of security guard Rosales, sir, only for the case number 4, sir. Because he's the signatory of the gate pass, sir. Sa case number 4 natin, sir. Case number 4? Yes, sir. Ito yung Santa Cruz, Laguna pa rin, di ba? Yes, sir. Okay. So, ano pang pwede mong i-share dito sa committee na ito? Para mahanap natin yung mga nawawalang tao. Wala na po, Your Honor. Wala na. Sigurado ka, wala kang alam doon. Wala po, Your Honor. Ha? Marami, ha? Maraming nawawala doon. 20 plus na mga tao in 4 instances. Doon nawawala sa Santa Cruz, Laguna. Kaya inibitahan namin kayo, baka makatulong kayo para mahanap pa natin yun. Baka buhay pa yung mga tao na yun. Bilang Robin po, Your Honor, pagdating po ng mga event po, wala naman po kami nakita mga unusual po sa area. Ganun din po mga iba ko ng mga nakasign doon sa nung time na yung may nawawala po. Kaya nga, nakakatakot nyo. Walang unusual na nangyayari. Wala ka napansin na unusual. Pero very unusual na nawawala sila. Nalaman po, Your Honor, yung sa ano na po, sa media na may nawawala. Actually, may nag-report po sa akin doon na guard na may nagtatanong na po na nawala. So, nung chinik po namin sa gate pass, yun nga po nga nakalabas na po. So, hindi na po sila na-i-refer po na sa doon sa ibang department, yung barangay at saka yung police. Alam mo, attorney, yung security guard, Rosales ba yun? Yung nagpirma ng log-out. Kailangan sana nadala mo yun dito para makapagbigay ng salaysay. We'll see to it by next scheduled hearing, Mr. Chairman. We'll talk to him, Mr. Chairman. At saka yung iba na remaining na wala dito ngayon. We invited, ilan na? 23? 23, tapos 7 lang ang dumating. Yes, Mr. Chairman. Yes, Senator Filipino. Si Mr. Anding. Anding po, sir. Ay, anding po, Your Honor. Walk us through.
pag pumasok ang isang empleyado, gaffer, logbook, tama ba? Logbook. Yes po, Your Honor. So, habang siya ay nasa trabaho, sinusurrender ba yung cellphone? No po, Your Honor. Hawak niya yung cellphone niya. Hindi po. Saan yung cellphone niya? Sinusurrender mo na sa inyo? Hindi po, Your Honor. Nasaan yung cellphone niya? Nasa bulsa lang niya? Hawak rin po nila. Hawak din. Kasi kanina, case number 4, yung isang nanay, ang sabi, may kumuha daw ng cellphone niya. So, hindi gwardiya yun? Wala po kami yan, Your Honor. So, hindi kayo yon. Paglabas sa trabaho, tapos na yung trabaho, tapos na yung duty niya, tapos na yung sabo, log out? Basta sa amin doon, Your Honor, pag papasok ko yung isang may entry, may mga list na po kami ng entry name. Pag yung pasok po na rin doon, i-check nyo ng gwardiya, kung mayroon ba siyang kasama ba sa list ng listahan. Then, kukuhanin ngayon yung mga ID nila, inilista. Pagkatapos ng lista, kung wala silang kakos, bibigyan ngayon ng kakos ng may iba pang robing doon. Then, pagkatapos doon, lalabas na rin yung sasakyan, ibababa lang yung mga manok. Paglabas naman po nila, mayroon po silang gate pass na approve po ng pinakahuli namin yung mga gagamot kasi doon po sila nagpapagamot ng manok. Wala na po silang pagpatunay na wala na po silang obligasyon doon sa pagkatapos ng sabong. So, yung logbook, na-preserve pa yon, okay pa yon, walang... nandito po yung yan yung logbook. Pinakita niyo ba yung CIDG? Yung logbook? Dito po na sa... Hindi sinupina ng CIDG yan? Sir, we should subpoena, sir. So the logbook is here. You have yet to see the contents of the logbook. Pero nung huling hearing, nababanggit yung salitang logbook. So nakita niyo na yung logbook, hindi pa? Not yet, sir. Hindi pa. So, Mr. Chairman, dala po yung logbook ng security. Ang sabi ng CIDG, hindi pa rin na nakikita yung logbook. So, can it be done that the logbook be seen by CIDG as well as the committee today with your permission, Mr. Chairman? Para simplified na ito kasi kasabina pa, nandiyan na, katabi na Andyan, dala niya? Nandiyan na yung logbook. So, yes, andyan yung logbook, dala mo. Yung checklist po ng pagpasok na, Your Honor. Okay, pwede mo ibigay dito sa committee para ma-examine namin? Mas maganda may Xerox na po siguro kasi original. Ay, pa-Xerox natin. Tapos balik namin sa inyo original. Makapal? Pwede ba ito, Bre? Pa-Xerox natin, then balik. Yes, Your Honor. It can be photocopied by this Okay, committee. thank you. One folder lang pala, Mr. Chairman, kaya manipis lang. So, we take advantage of this opportunity to look at, to browse over the logbook. And perhaps CIDG should be proactive enough. Silipin nyo na rin. Kung makakatulong sa inyo, with the permission of the council here, abogado naman sila, hindi naman incriminating yan. These are internal documents relative to the ingress and egress of personality. So, makakatulong sa lahat yan. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Senator Tolentino. Ang nakalagay dito sa report ng CIDG is that ikaw ay event supervisor, hindi roving guard. Ano ba ibig sabihin ng event supervisor? Ilapit mo. No po, Your Honor. Ako po yung isang in-house roving po. Nag-iikot na po ko doon sa mga area, sa kayong mga... CIDG, bakit yung sinulat dito na event supervisor? Yes, sir. Sir, based on the affidavit or the memorandum sent or the report of the Chief of Police of Santa Cruz, sir.
present naman sir yung kwan sir. Siya ay event supervisor. Yes sir. Based on the report of the Chief of Police of Santa Cruz sir. Okay, so which is which? Ikaw, event supervisor ka ba o roving guard? Ito po, Your Honor, roving personnel po. Roving personnel. Thank you. Just would like to remind everyone na you are under oath. You cannot lie before this committee. Sir, yes. Mananagot kayo kapag magsisinungaling kayo. Kaya please answer our questions truthfully. Okay? Yes, as DJ. Sir, the Chief of Police of Santa Cruz MPS sir is present sir. Good afternoon, Your Honor. I am Police Lieutenant Colonel Paterno Lagaw Dumundon Jr., sir. The officer in charge of Santa Cruz, Laguna, sir. So, nag-come up kami doon sa event supervisor, sir. On January 19, sir, nung pinayagan kaming mag-inspect doon sa loob, sir. Yeah, sa general area lang, sir. I was told by my investigator, sir, na event supervisor siya, sir. Kasi siya yung investigador ko po yung kumuha ng detalye, sir. Kaya nasabi namin event supervisor siya, sir. Okay, when you say na pinapasok kayo, bakit before that you had attempts to conduct investigation and you were denied entry of that place? On the case number 2, sir, January 13, sir, sa Santa Cruz, Laguna, sir. So we tried, sir, na mag-communicate sa kanila, sir. On January 19, sir, pinayagan po kaming, sir. Ako mismo ang, sir, nag-lead ng team, sir, para mag-inspect doon, sir. Pinayagan naman po kami, sir, mag-inspect doon sa general area nila, sir. Okay, maraming salamat. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.